Sa dami ng mga pagpipiliang motor sa Pilipinas, minsan nakakalito na kung alin nga ba talaga ang dapat bilhin. Kaya naman sa video nito ay pag-uusapan natin ang 5 bagong mga motor na sulit pag-ipunan at dapat isaalang-alang ng bawat Pilipino. Mula sa matitipid sa gasolina, matibay sa pang-araw-araw na biyahe hanggang sa pang-long ride at partner sa hanap buhay, alamin natin kung alin ang babagay sa pangangailangan mo. Number 1, Honda Click 125i. Hindi nakapagtataka kung bakit napakarami nating nakikitang gumagamit nito sa kalsada. Mula sa mga empleyado, estudyante, delivery riders hanggang sa mga first-time motorcycle owners. Pero ano nga ba ang dahilan kung bakit ito ang patok sa masa? Una sa lahat, isa sa pinakamalaking dahilan ay ang fuel efficiency nito. Ang Honda Click 125i kasi ay gumagamit ng 125cc liquid-cooled fuel-injected engine na ginawa para magbigay ng magandang balanse sa lakas at tipid sa gasolina. Sa araw-araw na biyahe, pagpasok sa trabaho o eskwela, malaking bagay ang isang motor na hindi masyadong mabigat sa bulsa. Isa rin sa mga nagustuhan ng marami dito ay ang smooth at madaling gamitin na automatic transmission nito. Hindi mo na kailangan mag-alala sa kambyo lalo na kapag nasa matinding traffic ng Metro Manila o nasa masisikip na kalsada ka. Piga lang ng throttle at tatakbo na. Sa design naman, hindi rin papahuli ang Honda Click 125i. Mayroon nitong sporty at modernong itsura na bagay sa mga rider na gusto ng scooter na hindi mukhang ordinaryo. Compact din ang body nito kaya madali itong isingit sa traffic at madaling kontrolin kahit sa mga baguhan. Isa sa mga special features nito ay ang idling stop system. Isang teknolohiyang tumutulong makatipid sa gasolina dahil otomatiko ito, pinapatay ang makina kapag matagal nang naka-idle at mabilis itong muling umaandar kapag kailangan na. Mayroon din itong Combi Braking System o CBS na tumutulong naman sa mas komportableng pagpepreno lalo na sa mga biglaang paghinto. Para ito sa dagdag na kumpiyansa ng rider lalo na kapag basa ang kalsada o mabigat ang traffic. Sa convenience naman, meron itong maluwag na underseat storage kung saan pwedeng ilagay ang helmet o ilang mga personal na gamit. Meron din itong keyless system sa ibang variants na nagbibigay ng dagdag seguridad at mas modernong paggamit. Kaya bakit nga ba ito pinipili ng maraming Pilipino? Simple lang sagot. Dahil balanse ito, hindi ito sobrang mahal kumpara sa ibang premium scooter. Hindi rin mahirap alagaan at napakadaling humanap ng piyesa at mekaniko dahil napakarami nang gumagamit nito sa bansa. Para sa isang empleyado na araw-araw bumabiyahe, isang estudyante na gusto ng reliable na transportation o isang tao na gusto magkaroon ng unang motor, malaking puntos ang Honda Click 125i dahil sa pagiging practical nito. Pero gaya ng ibang motor, hindi rin ito perpekto. Isa sa mga madalas na reklamo ng ilang mga gumagamit nito ay ang limitadong power nito. Kapag may mabigat na karga o dalawang sakay sa matatarik na daanan, dahil 125cc lamang ito, hindi ito kasing lakas ng mas malalaking scooter kapag usapang long ride o mabilis ang acceleration. May ilang ding rider na nagsasabing medyo matigas ang suspensions, lalo na kapag dumadaan sa lubak na kalsada. Kaya kung madalas kang bumabiyahe sa rough roads, maaaring maramdaman mo ang tagtag. Isa pa sa dapat isaalang-alang ay ang mga presyo ng genuine parts at maintenance sa kasa na maaaring mas mataas kumpara sa ilang budget brands. Pero kapalit naman ito ang magandang reliability at kalidad ng paggawa. Sa kabuuan ng Honda Click 125i ay isang motor na ginawa para sa tunay na pangangailangan ng karamihang mga Pilipino. Matipid, maaasahan, madaling gamitin at proven sa kalsada. Sa kabuuang presyo nito mula 83,900 hanggang sa 86,900 pesos sa Pilipinas ngayon. Number 2, ang Yamaha Mio Aerox. Kung hanap mo naman ang motor na may aggressive design, malakas ang hatak at may dating kahit nakaparada lang, isa ang Yamaha Mio Aerox sa mga scooter na agad na mapapansin sa kalsada. Dahil hindi lang ito basta scooter na pang araw-araw na gamit. Para sa maraming Pilipino, ang Aerox ay kombinasyon ng performance, style at modernong technology. Kaya naman marami itong naging tagahanga mula sa mga batang rider hanggang sa mga mahihilig sa long ride. Pero ano nga ba ang dahilan kung bakit napakaraming pumipili ng Yamaha Aerox? Unang-unang, isa sa pinakamalaking dahilan ay ang lakas ng makina nito. Ang Yamaha Mio Aerox ay gumagamit kasi ng 155cc liquid-cooled fuel-injected Blue Core technology at ng variable valve actuation sa engine. Ang teknolohiyang ito ang tumutulong para magkaroon ng magandang hatak sa mababang RPM at dagdag na lakas kapag kailangan ng mas mataas na power. Sa simpleng salita, mas ramdam mo ang acceleration nito kumpara sa karaniwang 125cc scooter. Kaya hindi nakapagtataka kung bakit ito ang paborito ng mga rider na gusto ng mas exciting na pagmamaneho.
Isa rin sa nagbibigay kakaibang karakter sa Aerox ay ang sporty design nito. Inspired ang disenyo nito sa mga racing motorcycle, kaya makikita mo ang matatalim na linya sa body nito, malapad na gulong at aggressive posture na nagbibigay ng mas premium na dating para sa mga rider na ayaw ng simpleng scooter at gusto ng motor na may personality. Malaking factor ang design ng Aerox. Pagdating naman sa features, hindi rin ito magpapahuli. Mayroon itong digital instrument panel na madaling basahin at nagbibigay ng mahahalagang impormasyon tulad ng speed, fuel level at iba pang riding data. Sa ilang variants nito, mayroon din itong Yamaha Motorcycle Connect o Y-Connect system, isang smart connectivity features na nagbibigay daan para i-connect ang smartphone sa motor. Dito makikita ang ilang impormasyon tulad ng riding history, maintenance recommendation at iba pang data. Mayroon din itong smart key system sa mga piling modelo, kaya mas convenient gamitin dahil kilis na ang pag-start at may dagdag seguridad laban sa mga pagnanakaw. Para naman sa safety at control, malaking tulong ang mas malapad na gulong nito at mas malaking body kumpara sa ilang mga maliliit na scooter. Mas stable din ito lalo na kapag mabilis ang takbo o nasa highway. Kaya bakit nga ba ito pinipili ng maraming Pilipino? Dahil nagbibigay rin ito ng kakaibang experience para sa mga rider na gusto ng motor na hindi lang panghatid sundo kundi pati pang enjoy sa ride. Malaking bagay ang performance ng Aerox. Marami rin ang naa-attract dito dahil sa mas magandang resale value, malawak na availability ng accessories at malaking community ng Aerox owners. Dahil sikat ito, madali ring nakakahanap ng tips, upgrades at support mula sa kapwa rider. Pero syempre, gaya ng ibang motor, may mga bagay din na dapat isalang-alang bago bumili nito. Isa sa madalas na napapansin ng ilang mga gumagamit ay ang mataas na konsumo sa gasolina kumpara sa 125cc scooter. Dahil mas malaki nga ang makina at mas performance-oriented ang karakter nito, natural maaaring mas malakas ito sa gasolina depende sa paraan ng pagmamaneho. May ilan ding rider na nagsasabing mas mabigat ang body ng Aerox kumpara sa mas compact na scooter. Para sa mga baguhan o mas maliliit na body, maaaring kailangan ng kaunting adjustment lalo na pag minamaneobra sa masisikip na lugar. At isa pang concern ng ibang users ay ang mas matigas na suspension system nito, lalo na kapag dumadaan sa lubak-lubak na kalsada. Dahil nakafocus ito sa sporty handling, maaaring hindi kasing lambot ng ride comfort kumpara sa ibang scooter na mas pang-relax na biyahe ang setup. At dahil mas malakas ang performance nito, kailangan din ng rider na maging responsable sa paggamit. Ang magandang power ay mas nagiging kapaki-pakinabang kapag sinasabayan ng tamang disiplina at safety riding. Sa Pilipinas, nagkakahalaga ang presyo nito mula sa 145,000 hanggang sa 163,900 pesos. Honda TMX 125 Alpha. Ngayon naman pag-usapan natin ang isang motor na hindi man kasing ingay ng mga sporty scooter pero matagal nang pinatunayan ang tibay at pagiging maaasahan sa kalsada, ang Honda TMX 125 Alpha. Sa Pilipinas, may mga motor na hindi lang binibili dahil sa itsura o bilis. May mga motor na pinipili dahil kaya nitong harapin ang araw-araw na trabaho, negosyo at mahabang paggamit. Isa na rito ang Honda TMX Alpha. Isang motorsiklo na naging paborito ng maraming Pilipino lalo na sa mga naghahanap ng matibay at praktikal kasama sa panghanap buhay. Pero ano nga ba ang dahilan kung bakit maraming Pilipino ang nagtitiwala sa Honda TMX 125 Alpha? Una sa lahat, ang pinakamalaking dahilan ay ang body at pagiging simple nito. Ang Honda TMX 125 Alpha kasi ay gumagamit ng 125cc air-cooled carburetor engine na kilala sa pagiging matibay at madaling alagaan. Hindi ito puno ng komplikadong technology, kaya mas madali itong i-maintain at mas mura sa karaniwang pagpapagawa kumpara sa ilang mga modernong motor. Para sa mga gumagamit ng motor, bilang panghanap buhay, malaking bagay ang isang makina na kayang bumiyahe araw-araw ng hindi masyadong demanding sa maintenance. Isa sa mga pangunahing lakas ng TMX 125 Alpha ay ang matipid nitong kumonsumo sa gasolina. Dahil dinisenyo ito para sa practicality, kaya nitong magbigay ng magandang milyahe na bagay para sa mga rider na palaging nasa kalsada. Kaya hindi nakapagtataka kung bakit ito rin ang madalas ginagamit ng mga delivery riders, small business owners, commuters at ng mga naghahanap ng maaasahang pang-araw-araw na transportasyon. Pagdating naman sa design, simple pero may sariling karakter ang Honda TMX 125. Hindi ito ginawa para maging pinaka-sporty o pinaka-aggressive tingnan. Ang disenyo nito ay nakatuon sa pagiging matibay,
functional at madaling gamitin. Isa rin sa pinakamalaking advantage nito ay ang underbone style na matibay na frame at upright riding position. Nagbibigay ito ng komportableng posisyon lalo na kapag matagal ang biyahe o buong araw ginagamit ang motor. Mayroon din itong malaking upuan at dinisenyo na praktikal para sa mga rider at angkas. Para sa mga bumabiyahe sa probinsya o sa mga lugar na hindi pantay ang kalsada, malaking tulong ang simpleng setup nito. Isa pang dahilan kung bakit pinipili ng marami ay ang availability ng pyesa at service nito. Dahil matagal na ito sa merkado at kilala ang Honda brand sa Pilipinas, hindi mahirap hanapan ng replacement parts, accessories at mekanikong may alam sa pag-aayos nito. Para sa mga gumagamit ng motor bilang puhunan sa trabaho, mahalaga ang ganitong katangian dahil mas kaunti ang downtime kapag kailangan ng maintenance o repair. Pero syempre, hindi rin perpekto ang Honda TMX Alpha. Isa sa mga common issues nito ay ang limitadong power kumpara sa mga mas bagong 125cc fuel-injected motorcycle. Kung sanay ka sa mas mabilis na acceleration o mahilig sa high-speed riding, maaaring maramdaman mong kulang ang lakas nito lalo na kapag may mabigat na karga o dalawang sakay sa matatarik na daan. Dahil simple ang makina nito, pwede rin sabihin ng iba na kulang sa modernong features kumpara sa mga bagong scooter. Wala itong mga advanced connectivity features, malaking digital display o mga premium na technology na makikita sa ibang modelo. May mga rider din na maaaring makaramdam ng kaunting discomfort kapag ginagamit sa napakahabang biyahe itong motorsiklo. Ang TMX 125 Alpha kasi ay hindi ginawa para makipagsabayan sa mga sporty scooter. Ang tunay nitong lakas ay nasa reliability, practicality at tibay sa kabuuan. Ang Honda TMX 125 ay isang motor na ginawa para sa totoong pangangailangan ng Pilipino. Hindi man ito pinakamabilis o pinakamodernong motor sa merkado, pero isa ito sa mga pinagkakatiwalaan kapag usapang trabaho, negosyo at araw-araw na paggamit ang kinakailangan. Sa Pilipinas, ang presyo nito ay nagkakahalaga mula sa 56,900 hanggang sa 57,000 pesos. Ang pangapat sa listahan natin ay ang Yamaha NMAX. Kung hanap mo naman ay isang scooter na pinagsasama ang comfort, performance at premium na riding experience, isa sa mga unang pumapasok sa isip ng maraming Pilipino ay itong Yamaha NMAX. Sa dami ng automatic scooter ngayon sa bansa, naging isa ang Yamaha NMAX sa mga pinakasikat na modelo, lalo na para sa mga rider na gusto ng motor na hindi lang pang araw-araw na biyahe, kundi kaya rin mag long ride at mas komportableng paglalakbay. Hindi rin ito simpleng scooter lamang. Para sa maraming gumagamit nito, ang NMAX ay simbolo ng comfort, stability at modernong technology na bagay sa mga rider na naghahanap ng mas mataas na klase ng experience sa pagmumotor. Pero ano nga bang dahilan kung bakit maraming Pilipino ang pumipili sa Yamaha NMAX kahit napakamahal nito? Unang-una kung pag-uusapan natin ang makina, ang NMAX ay gumagamit kasi ng 155cc liquid-cooled fuel-injected Blue-Core engine at may variable valve actuation. Ang teknolohiyang ito ang nagbibigay ng magandang balancing power at efficiency. May sapat na lakas para sa city riding pero kaya rin ng mas mahahabang biyahe. Isa pa sa mga nagustuhan ng maraming rider ay ang smooth na acceleration nito at magandang hatak. Hindi ito kasing aggressive ng Aerox pero nagbibigay ito ng sapat na power na kailangan lalo na kapag may angkas nasa highway. At dahil mas malaki ang makina nito kumpara sa karaniwang scooter, mas relax ang pakiramdam ng rider kapag nasa mas mataas na speed. Isa sa pinakamalaking dahilan rin kung bakit minamahal ang Yamaha NMAX ay ang comfort nito. Dinisenyo ang NMAX para sa rider na gustong bumiyahe na mas komportable. Mayroon nitong maluwag na upuan, mas relax na riding position at mas malaking body kumpara sa mga compact scooters. Kung araw-araw kang bumabiyahe ng malayo o madalas kang may angkas, malaking advantage ang ganitong klaseng ergonomics. Isa rin sa mga special features nito ay ang Smart Key System sa mga piling variant. Dahil dito mas convenient ang paggamit dahil hindi mo na kailangang ilabas ang susi para start ang motor. Mayroon din itong dagdag na seguridad laban sa mga unauthorized use. Mayroon din itong Yamaha Motorcycle Connect o Y-Connect system sa mga piling variant, kung saan maaaring i-connect ang smartphone para makita ang iba't ibang impormasyon tungkol sa motor tulad ng riding data, maintenance information at iba pang mga notifications. Pagdating naman sa safety, isa sa malaking highlight ng Yamaha NMAX ang anti-lock braking system nito o ABS. Sa mga piling variant, malaking tulong ito para maiwasan ang pag-lock ng gulong, lalo na sa biglaang pagpipreno o madulas na kalsada. Mayroon din itong malaking gulong at stable na chassis, kaya mas kampante ang maraming rider kapag bumabiyahe sa mas mabilis na takbo o mas mahabang ruta. Pagdating naman sa practicality, hindi rin ito nagpapahuli.
Mayroon kasi itong malaking underseat storage na sapat para sa mga personal na gamit at ilang pang-araw-araw na bagay. Kaya bakit nga ba patuloy itong pinipili ng maraming Pilipino? Dahil ang Yamaha NMAX ay nagbibigay ng magandang kombinasyon ng lahat ng hinahanap ng maraming rider. Mayroon itong sapat na lakas para sa iba't ibang sitwasyon, komportabling riding position, premium na design, modernong features at magandang reputation sa reliability. Kaya para sa mga professionals, business owners at riders na mahilig mag long ride, naging isa ito sa pinakapopular na pagpipilian ngayon. Pero syempre gaya ng ibang mga motor, mayroon din naman itong mga issue na dapat isaalang-alang. Isa sa mga madalas napapansin ng ilang gumagamit ay ang mataas na presyo nito kumpara sa ibang mga 125cc scooter. Dahil premium scooter tong NMAX, mas malaki rin ang initial investment kapag bibili ka nito. May ilang ding riders na nagsasabing mas mabigat ang body nito, kaya maaaring maging challenging para sa mga baguhan o mga madalas magmaneho sa sobrang sikip na lugar. Isa pang dapat tandaan ay ang mas mataas na maintenance cost kumpara sa mas mga simpleng scooter lamang. Dahil mas maraming features ito at mas malaki ang makina, maaaring mas mataas din ang gastos at ilang parts nito. Yamaha NMAX ay isang scooter na ginawa para sa rider na gusto ng mas premium at mas komportableng biyahe. Hindi man ito ang pinakamura at hindi rin ito ginawa para maging pinakamabilis. Ang tunay na dahilan kung bakit marami ang pumipili nito ay dahil nagbibigay ito ng kumpiyansa, ginhawa at magandang riding experience sa bawat biyahe. Sa kasalukuyan ang presyo nito ay umaabot mula 145,000 hanggang sa 165,000 pesos sa estimated price. Panghuli ang Suzuki Raider R150. Para kumpletuhin ang listahan natin, pag-usapan naman natin ang isa sa pinaka-iconic na pinakakilalang underbone motorcycle sa bansa, ang Suzuki R150. Sa loob ng maraming taon, naging paborito ng maraming rider ang Suzuki Raider R150 dahil sa isang bagay na malinaw, ang performance nito. Hindi ito basta simpleng pang-araw-araw na motor. Para sa maraming riders, ang Raider R150 ay isang simbolo ng bilis, lakas at pagiging sporty. Kaya naman mula sa mga estudyante, empleyado hanggang sa mga mahihilig mag-modification at performance riding, marami ang nahuhumaling sa motor na to. Pero ano nga ba ang dahilan kung bakit patuloy pa rin itong tinatangkilik ng maraming Pilipino? Ang pinakamalaking dahilan ay ang lakas ng makina nito. Ang Suzuki Raider R150 kasi ay gumagamit ng 150cc liquid-cooled dual overhead engine na kilala sa mas mataas nitong performance para sa isang underbone motorcycle. Kumpara sa maraming commuter bikes, mas ramdam dito ang lakas lalo na sa acceleration at high-speed riding. Isa sa mga nagustuhan ng maraming rider ay ang magaang na body at mabilis na response nito. Dahil underbone ang design nito, madali rin itong imaniubra sa mata traffic pero may sapat na lakas para sa mga rider na gusto ng mas exciting na pagtakbo. Ito rin ang dahilan kung bakit naging paborito ito ng mga mahihilig sa speed at customization. Pagdating naman sa design, hindi rin ito nagpapahuli. Ang Suzuki Raider R150 kasi ay mayroong aggressive styling na nagbibigay ng sporty at racing-inspired na design. Matatalim ang mga body pairings pero manipis ang hugis. Bagay sa mga rider na gusto ng motor na may personalidad at presensya sa kalsada. Isa rin sa mga advantage nito ay ang magaan at slim na body, kaya madali itong gamitin kahit sa mata-traffic na urban roads. Sa safety features naman, ang Raider R150 ay may mga teknolohiyang nakatuon sa performance at reliability. Mayroon itong fuel-injected engine system sa bagong modelo na tumutulong para mas maging efficient ang paggamit sa gasolina at mas consistent ang performance ng makina. Mayroon din itong digital instrument panel na nagbibigay ng mahalagang impormasyon tulad ng speed, fuel level at iba pang riding data. Ang liquid-cooled engine system nito ay tumutulong para mapanatili ang tamang temperatura ng makina lalo na kapag ginagamit sa mas mahahabang biyahe o mas mataas na performance riding. Isa rin sa mga dahilan kung bakit malaki ang community ng rider sa Pilipinas ngayon ay dahil maraming available na accessories at aftermarket parts. Maraming rider ang nag-e-enjoy pag-customize nito mula sa simpleng pagbabago ng itsura hanggang sa performance upgrades. Kaya bakit nga ba maraming Pilipino ang bumibili ng Suzuki Raider R? Dahil nagbibigay ito ng kakaibang riding experience para sa mga taong gusto ng motor na magaang, mabilis ang response, malakas ang hatak at may sporty na karakter. Isa ang Raider R150 sa mga unang pagpipilian. Bukod dito, kilala rin ang Suzuki sa paggawa ng matitibay na makina, kaya maraming rider ang titiwala rin dito. Maayos ang maintenance at tamang paggamit ay talagang tatagal din sa mahabang panahon. Pero syempre, marami ring issue ito sa ibang mga rider. Unang-una na nga dyan ang riding comfort.
Dahil performance-oriented ang design nito, maaaring hindi ito kasing komportable ng mga scooter tulad ng NMAX lalo na sa mas mahahabang biyahe. Mas sporty ang riding position nito, kaya maaaring makaramdam ng pagod ang ibang mga rider kapag matagal nakababad sa biyahe. Isa rin sa napapansin ng ilang gumagamit ay ang mas mataas na tendency ng konsumo sa gasolina kapag laging mataas ang RPM o aggressive ang pagmamaneho. Dahil nga ginawa ito para sa performance, natural na na-appreciate ang lakas nito kapag ginagamit ng maayos, pero maaari ring tumaas ang fuel consumption depende sa riding style. May ilang ding rider na nagsasabing mas kailangan nito mas maingat ang maintenance kumpara sa simpleng commuter motorcycle. Dahil high performance ang makina nito, mahalaga ang regular na change oil, tamang paggamit ng pyesa at proper maintenance schedule. Ang Suzuki Raider R150 ay isang motor para sa rider na naghahanap ng excitement at performance. Hindi ito ginawa para sa pinakakomportable o pinakasimpleng motor. Pero kung ang hanap mo ay isang underbone na may lakas karakter at malaking pangalan sa mundo, ang motorsiklong ito ang dapat na para sa iyo. Suzuki Raider R150 ay nagkakahalaga mula sa 130,000 hanggang sa 140,000 sa estimated price.